Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kahalagahan ng Pagsamba. Ang pagsamba sa araw ng Sabath, ang pagsamba ng ikatlong araw, ang mga pagsamba ng kapistahan, at ang mga regular na oras ng pananalangin. Ang lahat ng ito ay tinuturing na pagsamba sa Diyos. Kung gayon, bakit tayo dapat na mangilin ng pagsamba? Iniisip ng maraming tao na ang pagsamba ay tungkol lang sa pagdalo sa simbahan, pag-awit ng mga papuri, pakikinig sa salita ng Diyos at pagdarasal. Ngayon, kumpirmahin natin sa pamamagitan ng Biblia kung bakit ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pagsamba at kung gaano kahalaga ang seremonya ng pagsamba sa ating mga kaluluwa at kung gaano ito kahalaga sa espiritual na mundo. Buksan natin ang Psalm chapter 50. Tingnan natin ang Psalm chapter 50 verse 1. Ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Mula sa Zion, nakasakdala ng kagandahan, nagliliwanag ang Diyos. Ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. Siya'y tumatawag sa langit sa kaitaasan at sa lupa upang hatulan niya ang kanyang bayan. Tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay. Ang salitang alay na nabanggit dito ay nangangahulugang pagsamba. Sa lumang tipan, ginamit ang salitang alay, at sa bagong tipan, ginamit naman ang salitang pagsamba. Pareho ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Sa ganitong paraan, ipinapaalam sa atin ng Diyos, sa pamamagitan ng Psalm chapter 50, tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng pagsamba. Kung gayon, bakit kailangan ang pagsamba at bakit ito nagsimula? Para maunawaan ito ng sangkatauhan, ipinaliwanag ng Diyos ang bagay na ito sa pamamagitan ng kasaysayan ng halamanan ng Eden. Walang kailangang pagsamba bago magkasala sina Adan at Eva sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Matapos nilang magkasala, ipinakita ng Diyos ang paraan upang maibalik muli ang kaluwalhatian ng Eden sa pamamagitan ni Abel at Cain, ang mga anak ni Adan at Eva. Mula noon, ang mga ekspresyon na ang handog ni Abel at ang handog ni Cain ay nagsimulang lumitaw sa Biblia. Sa ibang salita, upang maibalik nila muli ang luwalhati ng halamanan ng Eden, tinatag ng Diyos ang sistema ng pagsamba. Sa katunayan, tayo ay mga makalangit na makasalanan na ipinatapon sa lupang ito. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at para makatagpo natin ang Diyos, tinatag ang pagsamba bilang isang mapagbiyayang oras para sa atin. Kaya ang pagdalo sa mga pagsamba sa mga nakatakdang petsa at oras ay napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. Ito ay dahil ang kalooban ng Diyos na nagpapahintulot sa mga makalangit na makasalanan na mapatawad ay nakapaloob sa pagsamba. Higit pa rito, nakapaloob din sa pagsamba ang kahulugan ng pagpapasalamat sa biyaya ng pagtubos. Sa kadahilanang ito, ang mga propeta at mga apostol ng sinaunang simbahan ay nagbabala sa mga banal, hindi natin kailanman dapat napabayaan ang pagsamba. Tingnan natin ang Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 22.
Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sa madaling salita, hindi natin dapat napabayaan ang ating pagtitipon para sa pagsamba gaya ng ugali ng iba. Sa halip na tularan ang kanilang ugali, dapat nating palakasin ang loob ng isa't isa at magtipon habang nakikita nating papalapit na ang maluwalhating araw ng Diyos. Ito ang aral na itinuturo sa atin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Kaya ang pagsamba ay may napakahalagang kahulugan. Magpatuloy tayo sa verse 26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ng lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ibig sabihin, wala nang natitira pang pagsamba para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Sa Hebrews chapter 10, makikita natin ang mahigpit na katuruan ng Biblia na hindi natin dapat napabayaan ang pagtitipon sa pagsamba sa Diyos gaya ng ugali ng iba. Sa halip, dapat tayong higit na magsumikap na dumalo sa pagsamba habang papalapit na ang maluwalhating araw ni Kristo. Ngayon, alamin natin ang aral na ibinibigay sa atin ni Propetang Isaias kung bakit kinakailangan natin ang pagsamba. Lumipat tayo sa Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59 verse 1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Ano ang naghiwalay sa atin mula sa Diyos? Ang ating mga kasamaan. Ang ating mga kasalanan ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Ang ating ugnayan sa Diyos ay naging malayo dahil sa ating kasalanan. Kung gayon, paano niya tayo muling inilalapit sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagsamba, inilalapit niya tayo sa Kanya. Kaya, tinuturuan tayo ng Biblia na sa pamamagitan ng oras ng pagsamba, ang Diyos ay kasama natin, makakatagpo natin, at magpapatawad sa ating mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Matapos magkasala nina Adan at Eva, inutusan ng Diyos sina Abel at Cain na magdala ng isang handog sa kanya. Lumipat tayo sa Genesis chapter 4. Tingnan natin ang Genesis chapter 4 verse 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod dito ay pinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Ang tungkol sa handog ni Abel at handog ni Cain ay unang nabanggit sa Genesis chapter 4.
Tingnan natin kung paano nilarawan ng manunulat ng Hebrews ang tagpong ito sa Hebrews chapter 11. Lumipat tayo sa Hebrews chapter 11. Chapter 11 verse 4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng ano? Ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dito, nag-alay si Abel ng higit na dakilang handog sa Diyos kaysa kay Cain. Nagdala si Cain ng isang handog sa Diyos mula sa bunga ng Diyos. Nagdala rin si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan bilang handog sa Diyos. Ano ang kahulugan ng dalawang handog na ito? Ang handog ni Abel at ni Cain ay kapwa hinandog ng buong katapatan. Gayunman, tinanggap lang ng Diyos ang handog ni Abel. Hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Ano ang pinagkaiba ng mga ito? Ang handog ni Abel ay ang handog ng dugo. Para mapatawad ang mga kasalanan natin, dapat na mayroong sakripisyo ni Kristo sa krus. Sa kadahilanang ito, mula pa noong mga araw ni Abel at Cain, tinukoy na ng Diyos ang handog na nais niya at ang handog na hindi niya nais. Pagdating sa katapatan, si Cain ang higit na nagsumikap. Nagtanim siya ng mga binhi, inalagaan, at diniligan niya ang mga ito sa tamang oras. Pero hindi nalugod ang Diyos sa handog ni Cain, kahit na buong puso niya itong hinandog. At sa halip, tinanggap niya ang handog ni Abel nang may kasamang pagbubuhos ng dugo. Hindi ang katotohanang magkaiba ang kanilang manghandog ang problema. Pareho silang labis na nagsikap para makapaghandog. Pero ang nais ng Diyos ay ang handog na naglalaman ng kahulugan ng kapatawaran ng kasalanan. Ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ni Kristo, tayo ay magiging malapit muli sa Diyos. Patunayan natin ito sa Ephesians chapter 2. Tingnan natin ang Ephesians chapter 2 verse 13. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano ang nangyari sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na hinalintulad sa isang kordero? Tayo ay inilapit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tinuring ng Diyos ang handog ni Abel na mas mabuti at tinanggap ito ay dahil si Kristo na hinalintulad sa isang kordero ay magpapatawad sa kasalanan ng sangkatauhan at maglalapit sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Kung gayon, gaya ng nasusulat sa Ephesians chapter 2 verse 13, ano ang nangyari? Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa madaling salita, ang dugo ni Kristo ang naglalapit sa atin sa Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 13. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. At, ano?
Kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. At siya'y dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sa madaling salita, tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa pamamagitan ng Ephesians chapter 2, maiintindihan natin na tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan at hindi makalapit sa Kanya. Gayunman, ngayon kay Kristo Jesus, tayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil dito, sinabi ng Biblia na hindi na tayo mga dayuhan at mga banyaga, kundi mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sa madaling salita, tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pinahintulutan tayo ng Diyos na tawagin ang Diyos na Ama at Ina, at tawagin ang mga miyembro ng Zion na nasa katotohanan na mga kapatid. Paano ito nagawa ng Diyos? Nagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng tipan ng pagsamba. Ang ilang miyembro ay nagtatanong tungkol sa mga salitang sakripisyo at pagsamba. Maaaring hindi naiintindihan ng mabuti ng ilan ang kahulugan ng mga ito, kaya tingnan nating lahat ang Exodus chapter 12 verse 23. Tingnan natin ang Exodus chapter 12 verse 23. Sapagkat ang Panginoon ay daraan upang patayin ng mga Ehipsyo. Pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon, at hindi niya hahayaang pumasok ang mamumuksa sa inyong mga bahay upang patayin kayo. Inyong iingatan ang bagay na ito. Bilang ano? Bilang tuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang, ano? Paghahandog ng Pasko ng Panginoon, sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang patayin ng mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay. At ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Ipinagdiriwang natin ang pagsamba ng Pasko taon-taon. Ano ang sinabi ng aklat ng Exodus tungkol sa pagsamba sa Pasko? Ito ang paghahandog ng Pasko. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay tinutukoy bilang ang korodero ng Pasko? Maging sa Ehipto 3,500 taong nakalilipas, nilampasan ng Diyos ang mga bahay na may dugo ng korodero ng Pasko para hindi lapitan ng sakuna ang mga ito. Sa kabilang banda, ang buong lupain ng Ehipto ay tinamaan ng salot na pumatay sa lahat ng panganay na naroon. Ang kakilakilabot na kaganapang ito na nangyari mga 3,500 taong nakalilipas ay nakarecord sa Biblia. Patungkol sa pagsamba, sinabi ng Diyos na, tipunin mo sa akin ang aking mga banal, yaong nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng alay. Sa Exodus chapter 12, tinukoy ng Diyos ang Pasko bilang pagsamba at handog. Kaya tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at sinabi na nagdala siya ng isang mas mabuting handog kaysa sa dinala ni Cain. Dahil ang handog ni Abel ay handog na may kasamang dugo ng korodero. At ang handog ni Cain ay handog na walang pagbubuhos ng dugo. Dahil ang handog ni Cain ay isang handog na nagmula sa mga bungang pananim,
Tinuring ng Diyos ang handog ni Abel na mas mabuti kaysa kay Cain. 가인의 것보다는 아벨의 제사가 Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at tinanggihan ang handog ni Cain dahil ang kanyang dakilang kalooban na patawarin ang mga kasalanan ng sangkatauhan ay nakapaloob sa handog na dugo. 가인의 제사를 하나님께서 거절하셨던 것입니다. Hindi kinamumuhian ng Diyos si Cain. 원한이 있어서 그랬던 것은 결코 아니죠. Ang isa ay paghahandog ng dugo at ang isa ay handog na walang dugo. 한 사람은 피 흘림이 없는 Sa pamamagitan ng pagtanggap ng handog na dugo, ipinakita na ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa mga kasalanan ng sangkatauhan. 주셨던 것이죠. Kaya nasusulat sa Hebrews na nagdala si Abel sa Diyos ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. 히브리서에는 그렇게 기록이 되어 있었던 것입니다. Sa huli, nang pumarito si Jesus sa lupa bilang kordero ng Paskwa at inalay, 희생되어 ano ang nangyari sa ugnayan natin sa Diyos? 그 관계를 어떻게 한다는 것입니까? 십자가에 Sa pamamagitan ng kanyang pagbubuhos ng dugo sa krus, hindi ba't inayos niya muli ang ating ugnayan sa Kanya? 해놓으시고 Inilapit tayo ng Diyos sa Kanya. Dahil dito, tinuturuan tayo ng Biblia na tayo, na dating mga dayuhan at mga banyaga, ay bahagi na ngayon ng pamilya ng Diyos. 성경은 우리에게 또 알려주고 있는 것입니다. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga sa atin ang pagsamba. 그래서 Kaya sinabi ng Diyos na huwag nating pabayaan ang pagtitipon para sa pagsamba. 절대 하지 말라. 너희는 Hindi ba't pinaaalalahanan tayo ng Diyos na dapat natin siyang laging sambahin para tayo ay maligtas, makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at makabalik sa ating makalangit na tahanan? 우리 계속 Patuloy nating patunayan sa pamamagitan ng Biblia na si Kristo ang naging handog sa araw ng Paskwa. 고린도전서 Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Tingnan natin ang chapter 5 verse 7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa kung paanong kayo nga'y walang pampaalsa sapagkat si Kristo. Ang ano? 누구라고요? Ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Sinasabi sa verse 8, kaya nga, ipagdiwang natin ang pista. Ang kapistahan dito ay tumutukoy sa Paskwa. Bilang resulta, ang pagsamba ng Paskwa ay ginawang mas makabuluhan ng sakripisyo ni Kristo, ang kordero ng Paskwa. 예배를 6월절이라는 이 절기를 굉장히 중요하게 지금 만들어 놓고 있습니다. Kung wala ang pagsasakripisyong ito, makakalapit ba tayo sa Diyos? Dahil sa mga kasalanan natin sa langit, nakatadhana tayong maghiwalay magpakailanman. 하지만 Pero sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus, inilalapit tayo sa Diyos. 우리 관계를 더욱더 가깝게 해주시고 Noon, tayo ay mga dayuhan at mga banyaga. 과거에는 손님 정도의 취급을 받았던 우리들이었지만 Pero ngayon, ano na tayo sa Diyos? 했다고요? Tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. 했습니다. Kaya, pribilehiyo nating tawagin ang Diyos na Ama. 부를 수 있습니다. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa madaling salita, maaari tayong manalangin ng panalangin ng Panginoon na itinuro sa atin ni Jesus. Tayo lang ang makakapag-alay ng panalangin ito. Gayunman, paano naman sa nakaraan? 죄 가운데 Nang tayo ay inilibing sa ating mga kasalanan, tayo ay mga dayuhan at mga banyaga. Gayunman, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, naging mas malapit tayo sa Diyos. 이제는 Hindi na tayo mga dayuhan o mga banyaga, kundi mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. 말씀을 통해서 Sa pamamagitan nito, hindi ba't mapapatunayan natin ang kahalagahan ng pagsamba na umaalaala sa sakripisyo ni Kristo? 한 것인가를 다시 한번 확인할 수 있는 대목 아니겠습니까? Sa pamamagitan ng pagsamba, nabubuo ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at natin bilang ama at ina at mga anak. 바로 이 예배입니다. 그래서 Kung gayon, ano ang kahulugan ng mga salitang huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba? Ano ang dapat nating gawin
pagdating sa pagsamba sa Diyos? 어떻게 하라는 얘기입니까? Hindi ba't ibig sabihin nito na dapat nating ituring na mahalaga ang pagsamba at sambahin ang Diyos ng tama? Higit pa rito, ano ang gagawin ng Diyos sa mga nakipagtipan sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba? Titipunin niya ang mga ito. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Exodus chapter 25. Exodus chapter 25 verse 20. Ibubuka ng mga kerubin ng paitaas ang kanilang pakpak na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak. 그 날개를 높이 Sila'y nakaharap sa isa't isa. Ang mukha ng kerubin ay nakaharap sa luklukan ng awa. 얼굴을 서로 Iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang tipan na aking ibibigay sa iyo. 정급판을 Doon ako makikipagtagpo sa iyo at mula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. 이것은 바로 Anong lugar ang tinutukoy rito? Hindi ba't ipinapaliwanag ng tagpong ito ang tungkol sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan? Sa santuario, naroon ang dakong banal sa unahan at ang dakong kabanal-banalan sa likuran. Nasaan ang mga kerubin? 것입니까? 예. 지성 Ang mga kerubin ay nasa dakong kabanal-banalan sa itaas ng kaban ng tipan. 존재하고 있는 것이죠. Ano ang ginagawa ng Diyos doon? 어떻게 하신다고요? Nakikipagtagpo siya sa atin. 하나님 Kailan ang araw na ito kung kailan ipinahintulot sa atin ng Diyos na makatagpo siya? 하신 이 날 Iyon ay ang araw ng pagtubos. 대속제일이죠. Minsan sa isang taon, sa araw ng pagtubos, ang pari ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan. At sinasabi ng Diyos, doon ako makikipagtagpo sa iyo. Kaya kung walang sakripisyo, iyon ay kung walang pagsamba. May paraan ba upang makipag-ugnayan ang Diyos sa sangkatauhan? tan코 없습니다. Wala. Sa pamamagitan ng pagsamba, tayo na mga napalayo dahil sa kasalanan ay tinatawag ng Diyos at pinalalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, sa Kanyang dugo, ginawa tayo ng Diyos na mga kaanib ng Kanyang sambahayan. Kaya hindi natin kailanman dapat napabayaan ang pagsamba. Ito man ay ang pagsamba sa araw ng Sabat, ang pagsamba ng ikatlong araw, o ang pagsamba sa mga kapistahan. 예배라도 Sa pamamagitan ng bawat pagsamba, nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating mga pagsusumamo at tinutupad ang lahat ng ating hiling. 하나님께서 Ang lahat ng gawaing ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsamba. Kahit na regular nating ipinagdiriwang ang pagsamba, hindi tayo dapat na maghandog ng pagsamba ng pabasta na hindi nalalaman ang dahilan o kalooban ng Diyos. Dapat tayong maghandog ng pagsamba ng may pangunawa. 그래서 Para makasamba ng may pangunawa, dapat nating malaman kung ang araw ng pagsamba, kung kailan ipinangako ng Diyos na makikipagtagpo siya sa atin, ay Sabado o Linggo ba? At kung ang tinakda niyang kapistahan ay Pasko o Paskwa ba? Sa ganitong paraan, hindi ba't dapat tayong maghandog ng tunay na pagsamba gaya ng handog ni Abel? 오늘날 Napakaraming tao ngayon ang nangingili ng linggong pagsamba, pero ang handog ba na ito ay pareho sa handog ni Abel na nakalulugod sa Diyos? Hindi ba't ang pagsamba sa Sabath ay tumutugma sa handog ni Abel? Hindi ba't dapat natin itong unawain ng tama at ihandog ang pagsamba ng naaayon sa tipan ng Diyos? 이루어져야 된다는 것 아니겠습니까? Ngayon, ipinapangili natin ang pagsamba sa araw ng Sabath na isang tipan sa Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang Paskwa. 그리고 있죠. Nangingilin din tayo ng pagsamba para sa 7 kapistahan sa 3 panahon. 여러분들이 Kahit ang belo na suot nyo 수건조차 ay ang tamang paraan ng pagsamba na tinalaga ng Diyos bilang regulasyon sa Biblia. 정확한 어떤 방법입니다. Dahil sinabi ng Biblia na ang hindi paggawa nito ay magiging isang gawa ng paglapastangan sa Diyos, 하게 말씀을 주셨기 때문에 hinihiling sa mga babae na magsuot ng belo sa pagsamba. 그것이 머리에 Ito ay isang regulasyon sa pagsamba sa loob ng Church of God. 하나님의 교회 안에 있는 예배 규례입니다. 사도 Hindi ba't isa itong regulasyon ng pagsamba na sinusunod mula pa sa panahon ng mga apostol? 지키고 있는 Hinihiling ko sa inyo na higit na ipagmalaki ang mga regulasyon ng pagsamba na sinusunod natin at na ipangili ng tunay na pagsamba para maihatid natin ang mga tamang katuruan sa lahat ng simbahan sa mundo na naliligaw. 다 되어 주시기를 이 Nais kong tapusin ang sermon ngayon
Maraming salamat. 감사합니다.